ang higit na nakatawag ng pansin sa amin, Sen, yun pong inyong pinanukala. Ito po yung dati ko nang narinig pero parang wala nagtatagumpay Yun pong waste to energy bill. Oh. Isa lamang yan sa mga proyekto na kung tawagin ay pinanggagalingan ng renewable energy. Yes po, oo. Kasi ang kagustuhan nga natin noon, dahil nga sa kailangan nating maproteksyonan ng ating kapaligiran, ng ating environment, so pinag-iisipan ng pamahalaan na sana ay mas maraming renewable energy ang ating ma-harness sa mga darating na panahon, no? Solar, wind, waste to energy, hydro, at lahat ng hindi gagamit ng fossil fuel. Yang waste to energy, matagal ng matagal ng programa na hindi nga masyadong maitaguyod dahil ang panggagalingan kasing raw material, yung mga basura, yung yes mga po. Napakarami ng basura sa Pilipinas ang problema kasi gagamit ka rin ng meron ding incinerator kasi na gagamitin dyan. Yung sa Clean Air Act baka kumontra. Kailangan kasi ma-amyenda mo yung mga ibang batas na dapat yung incinerator na gagamitin ay hindi talaga siya mag-i-emit ng kahit anong pollutant sa atmosphere. Kasi isa pang problema dyan, ang suliranin kasi dyan sa pagkuha ng basura. Dapat sana itatayo mo yan kung nasaan yung lugar na bastante yung panggagalingan ng raw material na basurahan nga yan. Okay. Kaso, ito yung nagiging problema dyan. Yung mga mayor kasi, alam mo na sila yung merong jurisdiction sa hahakot ng basura. Paghahakot ng basura, kung saan itatapon ng mga landfill yan. Meron tipping fee dyan Naku, yan, pinakitaan yata. So, may pinagkakakitaan dyan. Ang sabi ko, yung pinagkakakitaan ninyo, kausapin ninyo yung gagawa ng WTE, yung waste to energy, kung talagang kailangan kayong kumita pa. Pero kalimutan nyo na yun kasi, alam mo, yung bansa na muna ang ating unahin. Opo. Hindi na yung pinagkakakitaan ninyo. Nako. Nandun palang medyo mayroong konting may bottleneck. May bottleneck pa rin sa kasi wala tipping fee ba dyan? Ilang mayor ang kakasangkapanin mo kasi bago ka makagawa ng palagay mo, hindi naman marami ang manggagaling dyan. Siguro, pinakamarami na dyan, makakakuha ng 10 megawatts siguro dyan Opo. Pero gagamitin ng basura, talagang tunay-tunilada. Marami tama kayo. Sa mga kakasangkapanin mo yung mga ilang mayor, dito mo na itapon, dito na lahat yan. Pag-iisahin, at kailangan may segregation pa yan. Yun nga. Okay. So, ang dami ring technical na issues na dapat pero talagang doable siya. Ayun. Doable siya. Kasi kung basura pag-uusapan sa inyo, dito sa atin, gabundok ang maraming basura dito Nahiring na namin yan ang pinag-uusapan na lang dyan ay mga detalye. Meron din kumukontra Ang dami rin kumukontra dyan. Ano yung position din ba dito? Kasi dati ang mga mayor, kapag halimbawa, isang lugar, nandun yung landfill, doon itatayo, edi kita po, ganansya nung mayor kasi lahat magbabayad sa kanya na magtatapon di ba? Kaya nga, yung iba naman na meron din sariling tapunan. Doon na, mismo. Ayoko dyan kanya kasi may sarili akong landfill. Yung aking tipping fee, dito yun nga ang pag-uusapan. Kung saan ilalagay. Pag-aagawan Hindi, kasi kung iba naman, ang kontrata dyan, hauling Yung hauler, di ba? Yung mahakot ng basura. Karaniwan sila rin yung hauler, di ba? Yun lang. Mga kaibigan nila yung hauler. Hanap buhay din pala ito. Yung may-ari ng landfill, sila rin yung magkakausap dyan. Kaya kung minsan nga nababagalan, hindi kagad na isa sa katuparan, isang napakagandang mga proyekto, isipin mo, sabi ko nga dun nung nagmi-meeting kami, mas lalo nga bigyan nyo ng priority ito sabi ko, kasi yung waste to energy, dalawang bagay ang nagagawa niya.
nasasagot niya yung suliranin tungkol sa basura dahil nga yung basura nako-convert into energy. Opo. Pagkatapos nakaka-produce siya ng energy. Samantalang yung solar, sabi ko, tsaka wind, hindi naman nakakabawas ng basura yan. Opo. So ito lang, waste to energy lang. Malaki na yung ganansya mo rito eh. Kumita ka na ng konting energy, nakapagpasinag ka na ng isang barangay, 3 barangay halimbawa, nalinis mo pa yung environment.